Pagkatapos po ng isang buwan sa opisina bilang ika-47 na presidente ng US, agad po na ipinakita ni Pangulong Donald Trump ang kanyang suporta sa cryptocurrency, partikular na po kay Bitcoin. Sa kanyang pahayag sa F2 Priority Summit sa Miami, ipinagmamalaki niya na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay naitala ni Bitcoin ang ilang all-time high o pinakamataas na presyo nito sa kasaysayan. Pero hindi lang po yan, binawi rin ni Pangulong Trump ang mga patakaran ng dating administrasyong Biden na tila nagpapahirap sa industriya ng crypto. Pinapalitan po niya ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ng mga pabor. Pinapalitan po niya ito ng mas pabor sa crypto at may layuning gawing crypto capital ang Amerika. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para kay Bitcoin, sa crypto market at higit po sa lahat ay syempre para sa atin bilang mga traders at investors. Yan, mga crypto traders at investors. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po siya, si Pangulong Donald Trump. Kaya mukhang laging malalim yung kanyang iniisip. Ngayon ay umpisan po natin sa kung paano po pinalakas ni Pangulong Trump itong si Bitcoin at ang buong crypto market. Yan, isa po sa pinakamalaking epekto ng pro-crypto stance ni Pangulong Trump ay ang patuloy na pag-akyat ng presyo ni Bitcoin. Mula po sa dating humigit kumulang na $70,000 bago ang eleksyon, pumalo po ito sa bagong all-time high na $109,312. At ayon po sa mga eksperto, ang dahilan nito ay ang tiwala ng mga tao sa bagong administrasyon pagdating po sa crypto regulation. Dati sa ilalim po ng panunungkulan ni Joe Biden, marami sa mga project at kumpanyang may kaugnayan sa cryptocurrency ang nakaranas ng regulatory crackdown o mahigit na panghihimasok ng gobyerno. Yan, mahigpit po na panghihimasok ng gobyerno. Ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay naging agresibo po sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga crypto companies. Pero ayon po kay Pangulong Trump, marami sa mga kasong ito ay may halong political agenda at hindi po patas para sa crypto industry. Ngayon ay binago po niya ang direksyon ng pamahalaan. Inalis niya ang mga anti-crypto leaders tulad po ni Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman at pinalitan ito ni Ginoong Paul Atkins na kilala naman sa pagiging mas open sa innovation. Bukod dito ay itinalaga rin po niya itong si Ginoong David Sachs bilang crypto czar, isang bagong posisyon na may layuning mapalakas pa ang blockchain at crypto adoption sa US. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng National Bitcoin Reserve? Isa pang malaking hakbang ni Pangulong Trump ay ang posibilidad ng National Bitcoin Reserve kung saan ay mag-iipon mismo ang gobyerno ng US ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang financial reserves. Ibig sabihin, ang mismong pamahalaan ay bibili at magtatago o magtatabi ng Bitcoin, katulad po ng ginagawa nila sa ginto at iba pang mga mahalagang assets. Bukod pa rito ay mahigit 16 na states sa Amerika na nagpaplanong magkaroon ng sarili nilang Bitcoin reserves na maaari pong umabot sa halagang $23 billion kung lahat ng panukala ay maaprubahan. Pero bakit po ito mahalaga? Ngayon, dahil kung magsisimula po ang mga gobyerno na bumili at mag-ipon ng Bitcoin, maaring mas lalo pang tumaas ang demand nito na maaari pong magtulak pa ng mas mataas na presyo sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na po sa mga may interest kay Bitcoin. Kaya ayan, una ay dahil po sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin, posibleng mas lumaki rin ang kita ng mga holders ni Bitcoin. Kung dati ka nang nag-invest kay Bitcoin bago pa ito nag $100,000, siguradong ramdam mo na ang malaking profit ngayon. Pangalawa ay kapag ang Amerika ay naging mas bukas sa crypto, malaki po ang posibilidad na sundan ito ng iba pang mga bansa. Posibleng mas bumilis ang adoption ng crypto sa Pilipinas, lalo na't mayroon na tayong Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP regulations para sa crypto exchanges. Pangatlo,
Kung ang gobyerno mismo ng US ay bibili po ng Bitcoin, mas lalo itong magiging legit sa mata ng malalaking kumpanya at investors. Posibleng mas maraming institutional investors ang papasok sa crypto market na siyang magdadala ng mas malaking kapital at mas matatag na market. At ang pang-apat ay habang lumalawak po ang adoption ni Bitcoin dito sa buong mundo, mas nagiging mahalaga rin para sa Pilipinas na magkaroon po ng malinaw at patas na crypto regulations. Maring mas mapabilis ang pagbuo ng mas malinaw na guidelines mula po sa BSP at iba pang regulatory bodies para maprotektahan tayong mga Pinoy traders at investors. Kaya, ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pro-crypto stance ni Pangulong Donald Trump ay mayroon po itong malaking epekto, hindi lamang kay Bitcoin, kundi sa buong cryptocurrency market. Ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin, ang pagbabago sa US regulations, at ang posibilidad ng isang national Bitcoin reserve ay nagiging dahilan kung bakit mas nagiging bullish ang crypto market. Kaya para sa atin bilang mga Pinoy, ito po ay isang magandang balita. Dahil sa mas mataas na presyo ni Bitcoin at mas maraming investors na pumapasok sa market, mas nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na palaguin ang ating investments. Ngunit tandaan, ang crypto ay isang volatile market. Maaari po itong mabilis na tumaas, pero maaari rin itong bumagsak. Kaya laging gawin ang sariling research. Huwag mong padalos-dalos sa pag-i-invest at siguraduhin na naiintindihan mo ang risk bago pumasok sa crypto trading. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.